Hello po, Attorney Tam. Dito na naman tayo. Sasakay tayo dito ngayon. Dito, yan. Tawag nila dyan, Ngongping 360. Dito sa Hong Kong. Bahala na kayo, madali lang puntahan niya. Mag-research na lang kayo. Ang discussion natin, mabilis lang. Marami nagtatanong nito eh. Kasi, problema pag kayo may warrant na yung isang akusado, tapos balak niya mag-bail, okay? Voluntary surrender. Ang tanong, attorney, huhulihin ba? Kapag kayong akusadong may warrant, pupunta sa korte para mag-voluntary surrender, huhulihin ba siya? Kasi kung magbe-bail siya eh. So yan ang ano natin, yan ang sasagutin natin mamaya. Sasakay muna tayo dito. Okay, yan, kasama ko yung family ko. Okay. So yun nga, yung tanong natin. Attorney, pagka magbe-bail ba, pupunta sa korte yung akusado na may warrant, huhulihin ba siya dun sa korte? Attorney, hindi ba ako dadamputin dun sa korte pagka may warrant ako tapos magbe-bail ako? Eh di ba, voluntary surrender nga ako? Di ba ako i-hold dun? Yung mga pulis dun, o kaya sumbong ako ng mga staff sa korte tapos sabihin, may warrant to. Hulihin nyo. Ang share ko sa inyo, ano ko to, personal experience ko, okay? Sa dami ng na-bail ko na akusado, andun yung ano nila, airport. Sa dami ng experience ko sa pagpapiyansa, sa dami ng akusado na bail ko, almost lahat hindi hinuhold. Ako personally, wala pa ako na experience na sasamahan ko yung kliyente ko na akusado, tapos pagbe-bail kami, tapos i-hold siya, huhulihin siya ng mga pulis. Wala pa ako na experience na ganun. Okay? I think hindi dapat kasi kaya nga nag-voluntary surrender sa korte para magpiyansa eh. Okay? Pero panoorin niyo yung mga vlog ko na about sa mga pagbe-bail. Lalo na yung pag-bail na walang lawyer at saka yung vlog natin na suko. Okay? Pero yun nga, sinasabi ko, hindi siya dapat i-hold doon. Kaya nga siya nag-voluntary surrender sa korte. Kasi nga gusto na nga niya magpiyansa. Pero meron akong i-share sa inyo na personal experience ko, kliyente ko. Nag-bail siya mag-isa, hindi niya na ako sinama. Attorney, ako na lang. Oo. Meron naman ako ditong kakilala, bla bla bla, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. May conflict din naman ako sa schedule nun. Hindi ko rin siya masasamahan kasi may mga hearing din ako nun. So, nagpunta siya sa court mag-isa. Maya-maya, tumatawag na sa akin, attorney, yung staff dito, pinahuli ako, pinahold ako. Tinalakan mo na ako, pinagalitan pa ako dahil may warrant daw ako. Tapos, wag daw akong aalis, tumawag ng pulis, inaresto siya. Magbe-bail siya doon, pumunta siya mag-isa. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Totoo lang, ha? Hindi ako kasama nun, siya lang mag-isa. Alright? So, may pagkakataon na ganun. Hinuli yung accused na may warrant of arrest. Kahit na magbe-bail na siya, kaya nga siya nagpunta sa court eh. Ipinahuli siya doon ng staff ng court. Ayan, hindi ko na alam kung ba't ganun, di ba? Baka may tantrums lang yung staff doon sa court na nagpahuli sa kanya. At yung huling i-share ko sa inyo, say hi to my little boy. Hi! Anyway, share ko sa inyo yung experience ko last year. Family court ito, hindi ko nasasabihin sa inyo kung saan. Pumunta kami ng kliyente ko sa korte, sinabi namin ready na kami lahat ng requirements, magbe-bail kami. Medyo mabigat tong kaso. Tapos, sabi sa amin, sige kung kumpleto na yan, isa-set namin kayo ng bail hearing. Hindi ko alam kung bakit sinet pa kami ng bail hearing.
So, ibig sabihin, may hearing kami para sa pag-bail. Okay? Makinig kayo mabuti, ha? Problema, pagdating namin doon sa araw ng hearing, pagdating namin sa court, ang daming accused pala na magbe-bail. Okay? Hindi lang ako yung abogado nandun. Siguro mga 5 o 6 kaming mga lawyers na nandun. Tapos, ang daming accused. Sinet pala kami lahat ng bail hearing. Sabay-sabay kami. After nun sinet yung hearing, hindi ko alam kung sa anong dahilan inabot kami ng alas 5, alas 6, okay, ng gabi. Ang problema, sarado na yung cashier. Kasi di pa gobyerno yun. So, close na yung cashier. Paano siya ngayon magbabayad? Paano kami magbabayad? Lahat ng mga accused doon na magbe-bail. Paano kami magbe-bail? Eh, di ba, ibibigay mo, ibabayad mo yung pera mo sa kahera, sa cashier. Eh, nag-uwi na yung mga empleyado. Bago matapos yung hearing, alas 6 na. Biglang may pumasok na 2 security guard at saka 3 pulis. So medyo kinabahan na ako. Ano to, huhulihin yung mga akusado na mga may warrant dahil hindi sila nakapagpiyansa, hindi natapos yung bail namin. So medyo medyo nervous na ako noon. Ano ngayon ang nangyari, attorney? Sa hearing na yan. Buti na lang, hindi ko sasabihin sa inyo kung saan court to. Sabi ni Judge, ganito gagawin natin. Lahat kayong mga magbe-bail, gagawa namin kayo ng resibo. Basta ginawa kami ng resibo. Okay, tas sinabihan ni Judge yung police na, sige, officers, okay na. Mabalik na lang itong mga to bukas. So, pinabalik sila kinabukasan. Hindi na ako sumama. Okay, kasi hindi naman nahiring yun. Ang mangyayari, pinabalik sila maagang-maaga para magbayad. Okay, tapos yung mga release order nila, naka-ready na doon sa korte. Hindi mo na binigay sa amin. Hindi mo na kami binigyan ng release order kasi di pa nga kami nakakabayad ng bail, di ba? Pero kumbaga parang nireserba na lang ni Judge para hindi nahuhulihin ng mga pulis yung mga akusado. So sabi ni Judge, okay na yan, officer. Babalik na lang sila bukas. Buti na lang ganun. Kasi kala ko, huhulihin yung mga akusado. Pati kliyente ko na nandun dahil hindi natapos yung hearing. So yun yung mga naranasan ko na almost hulihin na yung mga accused na magbe-bail, umattend ng bail hearing. Yung isa, nag-try na magpiyansa. Ayun, nasample na nahuli. Hindi niya ako kasama. Bottom line is, I think, mas mainam na kapag mag-bail kayo, may kasamang abogado. Ayan sinasabi ko. Hindi ko sinasabing ako. Kumuha kayo ng abogado para malalayan kayo. Pero marami akong kilalang mga accused na nakakapag-bail sila eh. Yung mga relatives, wari, nakakulong yung accused. Yung mga relatives lang nag-aayos, nag-aasikaso yung piyansa nila. Hindi na nila kailangan pang magpa-assiste sa abogado. Nakakaya naman nila mag-bail. Kahit magulang, o mga kamag-anak, relatives, gano'n. Ayun na yung Buddha. Ayun nga, kaya nila mag-bail kahit na sila lang. Kaya lang, yung sinasabi ko lang, mas mainam kasi minsan, sa napansin ko, mas ine-entertain sa staff room yung mga abogado. Lalo na pag kilala nila yung mga abogado. Oh, yung pala. Sabi sa amin nila, ma'am, Macau, andun. Ayun ang Macau. There. Tunnel. Kita ba? Pero doon, papunta. Sabi nila, ma'am, doon. So, that's it. I hope may naintindihan kayo, may natutunan kayo sa vlog natin. Na ako personally, wala akong na-experience na nagbe-bail ako, kasama ko yung kliyente ko, at hinuli. Isa lang yun talagang hinuli. Yung nag-bail mag-isa. Napagtripan siguro or baka may tantrums lang, may kaaway na jowa yung nagpahuli sa kanyang stop sa korte. So, galit to, salamat ko sa pailig, Ciao. Nahihiya na ako kasi may mga seniors akong kasama dito sa loob ng tram.